Maraming salamat sa Lord at sa pagkakataon na biniyayaan tayo ng lakas upang sumamba sa Kanya ngayong umaga. At salamat sa bawat isa, narito kayo. Thank you at welcome. Ha? Si Brother Jeff. Special tayo ngayon. We have a special week. Si Brother Job, kasama din natin. At welcome, Double J, sa Life-Filled ABR. Thank you din kay, kay Sister Jenna. Naka-reserve tayo, nakabalik tayo dito sa Mayfield. Thank you. Dito na ba tayo lagi? Kanino? Sa March dito na tayo, okay? So, yun, advance announcement sa inyo. At March, yung time, 11 to 1, okay? 10 to 1. 10 to 1, parang nag-normalize na tayo ngayon. Ang mensahe ngayong umaga ay tungkol dun sa isang awit na sinulat ni David. Nakakatuwa itong si David. Kung sa panahon natin, mahilig tayong tumawag, di ba, sa mga social media, idol! Ganon. Yung mga hinahangaan natin, di ba, ang pinaka-common na expression natin sa kanila, idol, di ba? Pero bilang isang Kristiyano, consider nyo, maaaring si David yung isang tao na gusto nyong ipares ang iyong buhay. Ako, manghang-mangha sa taong ito, hindi siya perpekto. Nakagawa nga siya ng kasalanan na baka tayo mismo ay hindi natin kayang gawin. Pero nagawa niya yun. Pero alam niyo ba mga kapatid, si David yung sinabi ng Biblia, na ayon sa propetang si Samuel, sabi ng Diyos sa propeta, "This is a man after God's own heart." Kumbaga ang Diyos pala, nakatingin sa lahat ng tao dito sa mundo, maaaring hindi ka kilala ng kapitbahay mo, pero ang Lord kilala ka. At isang bagay na nag-attract ng atensyon sa Diyos, yung puso. Hindi yung panlabas, yung puso. Katunayan, nung si David ay pinakilala sa Biblia, unknown siya hindi siya kilala. David was a nobody. Kaya lang nung panahon na nakilala natin si David, tuloy sa Old Testament, napaka-prominente ng kanyang pangalan. Dahil sa mga maraming bagay na ginawa niya, mga biyaya na nalasap niya sa Panginoon, naging prominente siya sa Lumang Tipan, pangalan niya. Hanggang sa Bagong Tipan, na maging yung paghahari ng Panginoong Yesus ay tinulad kay David. Pero David was a nobody. Hindi siya kilala. Pero nung panahon ni Haring Saul, nung ang haring ito ay nag-exhibit ng hindi pagsunod sa Panginoon, hindi pagtitiwala sa Lord, at tinanggihan ng Panginoon si Haring Saul. At sabi niya sa propetang si Samuel, mag-anoint ka ng magiging bagong hari. Ang description ng Lord sa kay David is the man after my own heart. Ang lupit, pagka ang Lord kaya sa panahon natin ngayon nakita tayo, natignan yung puso natin, mapangiti kaya natin ang Lord o mapangiwi. Hindi naman tayo perfecto. Si David, hindi perfecto. Pero may isang katangian si David na tuwan-tuwa ang Lord. At dito sa awit nating babasahin, makita nyo na may ugali siya na talagang magandang pamarisan. Sa ating buhay, na maaari nating tularan, gawin. Siya ay mabilis sa kanyang papuri at pasasalamat sa Diyos. Bahagi ng buhay niya. Bilang isang anak ng Diyos, isang mananampalataya ng Panginoon, na maganda na ito yung ugali na ating taglayin sa ating buhay.
Ano mang nangyayari, gumewang man ang mundo mo, bigla ka nagka-almoranas o nag-high blood. Pero nandun pa rin, panatag pa rin ang puso mo sa pasasalamat sa Panginoon. Hindi lang sa panahon na binigay ng Lord sa iyo yung God's best mo. Sinagot ng Lord yung iyong prayer for promotion o yung business mo nagpala. Kung hindi nung gumewang-gewang ang buhay mo, consistent ka. Kilala mo ang Diyos na siya ay katiwa-tiwala at marunong kang magpuri, sumamba sa Kanya. Natuwa ako sa kanta ni Sister Ina kanina, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Kasi minsan ang pagpupurit pasasalamat sa Panginoon ay sakripisyo. May mga pinagdaanan tayong hirap, problema, sama ng loob, mga kalungkutan. Pero pagka nagawa pa rin natin sa mga yugtong ito ng buhay natin, lumapit tayo sa Diyos at magpuri, sumamba, magpasalamat. Binibigay natin yung isang pananambahan na kikiliti sa puso ng Diyos. Malulugod sa Panginoon. Kaya tayo, ordinaryo man, simple man, hindi man kilala sa lipunan, hindi man naging kagawad ng barangay o senador ng bayan, markado tayo ng Panginoon. Pwedeng sabihin ng Lord sa kanyang mga anghel, nakita ko ang tao na pasado sa aking pananaw. A man after God's own heart. So ito yung sinulat ni David, itong Psalm 30. Gusto kong basahin natin, sariwain natin, tignan natin kung paano si David ay nagpahayag ng kanyang papuri at pasasalamat sa Diyos. Isang katangian na pinapanalangin ko sa Diyos na maging taglay ko, taglay ng bawat isa sa atin. Hindi ayon sa sitwasyon o sa mga magagandang nangyayari sa atin, maging dun sa panahon na tayo ay lugmok. Na kagaya ni David, masabi natin, God, Thou hast turned my mourning into dancing for me. Basahin natin yung awit 30, verse 1. Pinupuri kita, Yahweh, pagkat ako'y iyong niligtas. Mga kaaway ko'y di mo hinayaang magmataas. Sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaing at ako namay iyong pinagaling. Hinango mo ako mula sa libingan at mula sa hukay, ako'y muli mong binuhay. Purihin si Yahweh, siya'y iyong awitan. Ninyong bayang hinirang, siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Ang kanyang galit ay panandalian. Ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Sinabi ko sa sarili, pagkat ako'y panatag, kailanman hindi ako matitinag. Kay buti mo, Yahweh, ako'y iyong ingatan, tulad sa isang muog sa kabundukan. Ngunit natakot ako nang ako'y iyong iwan. Sa iyo, Yahweh, ako'y nananawagan, nagsumamo na ako ay tulungan. Anong halaga pa kung ako'y mamamatay? Anong pakinabang kung malibing sa hukay? Makakapagpuri ba ang mga walang buhay? Maipapahayag ba nila ang iyong katapatan? Pakinggan mo ko, Yahweh, at kahabagan. O Yahweh, ako'y sana'y tulungan. Pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ang iyong pinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid. Manalangin tayo at maribang sama ko yung boss ko sa prayer ngayong umaga. Samahan niyo ako, may sakit siya. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na to.
Salamat sa pagbasa ng iyong salita. Pagpalain mo ang iyong salita at gawin mong buhay sa bawat isa sa amin, na kami ay makapamuhay na ayon sa iyong kalooban. Marunong magpahayag ng pagpupuri at pasasalamat sa iyo sa bawat yugto, bawat sandali ng aming buhay. Inaalala ko din, Panginoon, ang aking dating boss, si Boss TPG, nawa iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, abutin siya sa kanyang banig ng karamdaman. Tulungan mo ang kanyang may bahay, si Cecil, pagtagumpayan ang lungkot na nangyayari sa kanya ngayong mga sandaling ito. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano ipahayag ang pagpupurit pasasalamat sa Diyos? Maring ito yung isang katangian na dapat ay malinaw na tinataglay ng bawat isa sa atin. Kailan ka nagpasalamat, nagpuri sa Panginoon? Nung isang linggong nakaraan, balikan natin. Ilang beses kang dumulog sa Diyos at sabihin, Lord, thank you po. Yung ganon. Pagka ganon yung nangyari sa buhay mo, very good. Pero kung ang namutawi sa iyong labi ay puno ng pagrereklamo, ang bihira, wala na namang gasol. Yung mga ganon, pambihira kung kailangan, puro problema na akala mo yung maliit na problema. Isang gabundok na pagsubok. Kaya yung buhay naging matamlay. Traffic lang, sira ka na. Yung ganun ba? Kaya magandang magsuri. Naniniwala ako si David, normal sa kanya to, araw-araw, muli nung bata pa siya, nung unknown pa siya, kilala na niya ang Lord at siya ay marunong magpasalamat sa Diyos. Naalala ko nung sabi ng Lord kay Samuel, pumunta ka doon sa Bethlehem, sa Judah. Anuhin ko doon yung bagong hari. Doon sa pamilya ni Jesse. Ngayon, pumunta si Samuel nga doon at tinawagan niya si Jesse, ipaganda mo, lahat ng pamilya mo, ang anak, mapapuntahin mo dito. Hindi alam ni Jesse yung purpose ni Samuel. Pero nung panahon na yon, ang Diyos ay pumipili na ng tao para pumalit na hari. Ang posisyon na nakita ng Lord sa kanya ay marangyang posisyon. Kaya nga tayo, kung gusto nating umangat sa buhay, huwag tayong palasumbong sa boss natin, di ba, na sa opisina ngayon. Na-promote siya dahil sip-sip yan eh. Mahilig yan magsumbong ng kung ano kay boss. Naging paborito. Sa buhay pala, ang dapat natin gawin, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Yun lang. Kasi ang Lord nakatingin sa ating puso. At kung meron man magtataas sa atin, ang Lord. Kaya nung pumunta si Propetang Samuel doon sa Bethlehem, sabi ni kay Jesse, sige, maghahandog tayo sa Lord. Puntay mo yung mga anak mo dito. Nung dumating si Samuel at pinakilala ni Jesse, ito yung panganay ko, si Eliab. Ang gwapo ni Eliab. Tangkad. Sundalo. Sabi ni Samuel sa kanyang sarili, sigurado, ito na yung magiging susunod na hari. Papalit kay Saul. Kasi si Saul ay naging pasaway. Hindi siya sumusunod sa Diyos. Sabi ng Lord kay Samuel, mali. Hindi siya. Kasi ang tao tumitingin sa panlabas. Pero ang Lord nakatingin sa ating puso. It is what that matters to God. Hindi yung pambobola natin. Hindi yung shoutout natin na kung ano. Hindi yung panlabas. Actually, mas attracted talaga ang Lord dun sa tinataglay natin sa kalooban. Kaya nung pumarada yung mga anak ni Jesse, yung pangalawa, ganun din. Sabi ng Lord kay Samuel, hindi siya. Tapos pumarada na yung pangpito, pero sabi ng Lord, hindi sila. Sabi ni Samuel kay Jesse, may anak ka pa ba? Sabi niya, meron pa. Yung bunso, nandoon, nagpapastol. Miski si Jesse, hindi niya akalain na ganun ka big time. Si David sa mata ng Panginoon. O kayo, wag niyong
hindi ma-appreciate yung ganda o yung beauty ng mga katabi nyo, yung kapamilya nyo. Yung last Sunday, hindi, walang pambobola to. Nagulat ako ni Julia. 95 pala sa average. Wow, sabi ko, sobra na to. Ibang so much talent ba? Nung na-realize ko doon, nagpasalamat ako sa Lord. Thank you for the gift and the talent binigay mo kayo. Marami tayong ganyan. Minsan na katabi lang natin. Hindi natin masyadong na-appreciate eh. Ganon din si Jesse dun sa bunso niya, si David. Hindi nga sinama dun sa piging eh. Sabi ni Samuel kay Jesse, hindi tayo magtutuloy. Patawag mo si David. Puntay mo siya dito. At pinatawag nga ni Jesse. Kita niya si David, pastor, bata. Gwapo din. Sabi ng Lord sa kanya, that's the man after my own heart. Pasado sa Lord. Kaya inanoint ni Samuel si David. Pastor ng tupa. Buti nga si Pastor Norman, pastor ng tao. Si David, nag-umpisa siya, pastor ng tupa, mga hayop. Alam niyo ba, yun yung pinakamababang trabaho sa panahon nun. Yung gumagawa lang niya yung mga bata at medyo mga hindi masyadong prominente. Pero magulat ka. Ang Lord pala, nakita yun. From out of nowhere, kita niya si David. Sabi niya, that is the man after my own heart. Kaya magtataka ka kung sa panahon natin, idol, anong meron kay David na pwede natin tularan? Ito sa Psalm 30, makikita natin, si David, isang taglay na katangian niya. Hindi siya perfecto, tandaan nyo. Parang ordinaryong kagaya lang natin siya. Mga taong makasalanan sapagat walang sino man ang pumasa sa pamantayan ng Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya lang ng Diyos. Habag niya lang. Pero maganda na habang ang habag at biyaya ng Diyos nagmumutawi sa ating mga buhay, napakainam na tayo ay patuloy nagbibigay din ng galak sa Panginoon. At napapatunayan natin yan, hindi lang yung mga panahon na goods tayo, kundi yung panahon na bads tayo. At yan yung makikita natin dito kay David. Papasalamat siya sa Lord. At dito sa kanyang pasasalamat, makikita natin na makatotohanan siya sa kanyang pasasalamat. Kumbaga yung buhay niya, sinalamin niya sa liwanag ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. At binabalik niya ang papuring ito sa Panginoon. Makikita natin dito yung pananampalataya at pagtitiwala ni David sa Diyos. Sabing ganun sa unang punto, verses 1 to 3, marunong maghayag si David ng kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng paghahayag kung paano niligtas siya ng Diyos. Ihayag ang pagliligtas na ginawa sa iyo ng Diyos. Papasalamat ka. Bakit? Ano bang pinapasalamatan mo sa Lord? Hindi counted yung biglang nahulog yung ballpen mo. Sabi mo, thank you Lord. Minsan mga autopilot walang hindi naramdam sa puso. Si David ramdam sa puso. Doon sa verses 1 to 3, basahin ko ulit, sabi dito, pinupuri kita Yahweh pagkat ako'y iyong niligtas. Specifico, salamat si David, niligtas siya ng Lord. Mga kaaway ko, hindi mo hinayaang magmataas. Sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaing at ako na may iyong pinagaling. Niligtas siya, pinagaling siya ng Diyos. Sinango mo ko mula sa libingan at mula sa hukay, ako'y muli mong binuhay. Kita mo mga espesipikong ginawa ng Lord sa kanya. Ikaw, ako, ano ba ang ginawa na ng Lord sa akin? Ano na ba ang ginawa ng Lord sa iyo? Sa akin, pinatawad ako ng Lord sa lahat ng aking kasalanan. Ang dami. Pero pinatawad ako ng Lord. Hindi ako karapat-dapat. Pinatawad ako ng Lord.
The greatest answered prayer na meron ako nung ang Lord pinatawad ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Si David, sabi niya, niligtas mo ako mula sa aking kaaway. Alam niyo ba, si David ang daming kaaway? Si Goliath, ang laking mama, higante. Nilabanan ni David, dun siya ay bata pa. Yung mga veteranong sundalo nga, maging si Haring Saul, na mga 6-footer pataas din si Saul, natakot kay Goliath, wala makalaban. Nakita ni David, sabi niya, lalabanan ko yan. Pero sabi ni David, nung nilabanan niya, sabi niya kay Goliath, sa pangalan ng Diyos, ako'y lumalaban sa iyo. Hindi sa pangalan niya. Nagpapakita na sa kanyang mga away, niligtas siya ng Lord dahil marunong siya magtiwala sa Diyos. Tayo minsan pigil tayo sa pasasalamat natin pag may kaaway tayo. Nakalimutan na natin ang Diyos yung tagapagligtas natin eh. Yung kaaway natin, hinarap natin ng harap-harapan, tapos talo tayo eh. Lalong may problema eh. Di ba? Ibig sabihin, si David, sabi niya, niligtas mo ako sa mga kapahamakan, kaaway niya. Tignan niya si Goliath. Kaaway niya yan. Tinalo niya yan. Si Saul na hari. Alam niyo ba, 7 beses nagtangka sa buhay ni David yan. Hari, pinagtangkaan yung buhay ni David. Pero sa lahat ng pagtatangkang yan, hindi nagtagumpay. Noong unang nagtangka si Saul, dahil selos na selos siya kay David. Nung mga babae, pagkatapos ng pakikipagdigma sa mga taga-Pilistino, mga babae doon sa Jerusalem ay nag-aawitan. Purihin ang Diyos, si Saul, pinatay niya yung kanyang 1,000. Si David, 10,000. Selos si Saul, galit na galit. Kaya sa kanyang pagsiselos, yung mga negative spirit ba, yung pagsiselos, pagkukumpara ng sarili mo sa kapwa, pag nakita mo mas angat sila, parang galit ka na, inggit ka. Sabi nga ni Pastor Norman, selos, yung jealousy, pumapatay sa atin yan. Nag-iimbita ng mga negative emotions sa buhay natin. Hindi gumagaan ang buhay natin, Brother Ray, Brother Levy. Hindi gumagaan ang buhay natin. Bumibigat ang buhay natin. Ang bigat-bigat ng buhay. Kaya nga, sa pagsiselos niya, alam mo, dinalaw siya ng masamang spirito. Yung nagbibigay sa kanya ng depression. At ang nag-comfort sa kanya noong mga panahon na yun, alam niyo kung sino? Si David. Tumutugtog si David dun sa kanya para yung masamang spirito na nagbibigay sa kanya ng matinding kalungkutan ay umalis. Nako-comfort siya. Pero one time, yung unang attempt niya, nawakan ni Saul yung sibat, sinibat niya si David habang tumutugtog. Habang nagmi-minister sa kanya. Paltan mo yung kabutihan ng tao nang gusto mong ipahamak siya. Sinibat si David, buti na lang mabilis yung bida natin. Nakaiwas siya. Hindi nagtagumpay si Saul. Yan yung una hanggang sa mga susunod pang mga pagtatangka niya ni Saul sa buhay ni David. Hindi. Ito yung sinasabi ni David, mga espesipiko eh. Niligtas mo ako sa aking mga kaaway. Hindi lang yun yung kaaway ni David, yung mga Pilisteo, yung Moabita, Arameo, ang dami nun. Pero ligtas si David. O kayong feeling mo, marami kang nagpapahamak sa buhay mo. Steady ka lang. Chill ka lang. Relax ka lang. Kailangan natin pagyamanin yung pagtitiwala sa Lord. At habang hinaharap natin itong mga bagay na to, kailangan natin patuloy, dumadaloy sa ating pagkatao yung pagbibigay natin ng pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Kailan ka huling nagpasalamat nung nagkasakit ka? Kailan ka huling nagpasalamat habang ikaw umiiyak? Nagpapasalamat sa Diyos sa taos ang puso. Kung ginagawa natin ito nagpapakita na kagaya ni David, tayo ay may paniniwala, pagtitiwala, maasa sa Diyos. Na siya ay tapat at kailanman hindi siya magbabago. Na maaaring may mga sandali na tayo hindi tapat sa Diyos, pero ang Diyos ay nanatiling tapat sa atin. Pasalamatan natin ang Lord.
Sabi ni David, ako sa aking mga kasakitan, hinango mo ako. May balita na si David, nung nakikipag-away siya sa mga Pilisteo, nagkaroon siya ng malaria. Alam naman natin yung, sabi nga ni Donald Trump, nung yung Panama Canal ay ginagawa, 38,000 Americans namatay. Resulta ng malaria at saka yung snake bites. So malaria hanggang nung panahon na yung Japanese War, familiar yung sakit na yan at it causes death. Sabing ganun ibang historian, si David, yung isang pakikipagdigma niya sa mga Pilistino, nagkaroon siya ng ganitong kasakitan at ang Lord ang nagpagaling sa kanya. Kaya ito yung maaring konteksto ng sinabi niya na nung siya'y dumaing sa Lord, pinagaling siya ng Lord, hinango siya ng Lord sa tiyak na kapahamakan. So maraming mga ganitong pangyayari sa buhay ni David, pero bagkus sa gitna ng mga ganitong pangyayari, makita natin isa lang ang katangian ni David. Marunong siya magpasalamat sa Diyos. Tiwala sa Diyos. At sa lahat ng mga pangyayaring to, David's heart is a heart of worship. David is a passionate worshiper of God. Gaya ng awit natin kaninang umaga, let's bring to God our sacrifices of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of God. When it is not comfortable for us to worship, when it is not comfortable for us to thank God, when it is so difficult for us to worship Him and praise Him, the best time to worship God is this time. Kasi dito pinapakita na totohanan tayo. Hindi tayo yung Kristiyanong kanin. Kung may mga sundalong kanin, may mga Kristiyanong kanin. Yung sundalong kanin, yung mahilig kumain, sa away ay takot. Pero may mga Kristiyano, ganun din. Mahilig lang sila sa pahingi noon. Hindi talaga Panginoon. Gusto nila yung pahingi noon. Kasi pakinabang yan sa akin. Pero pagka sinubok na ng Lord, baksa ka na. Lagapa ka na. We bring the sacrifice of praise. Ulit ko lang yun kasi I was so blessed with the song ngayong umaga. I sing it before God. Ano bang kondisyon ng buhay natin? Dapat ang namumutawi sa atin ay papuri. Amen ba doon? So, tandaan natin to na pagka tayo ngayon ay sinusubok ng Lord, Sister Karen. Pag tayo nahirapan, this is the best time to say to God, I love you, Lord. I praise you. I thank you. I worship you with all of my heart. Pangalawa, matututunan natin kay David, kinurek ako dito ni Pastor Norman. Sabi ko dyan ihayag, pero saan ba yun? Ilahad, sabi ni Pastor Norman, mas tama yung ilahad. O yung, ang nakalagay dyan, ilahad. Dati, ihayag yan Pero ginawa ni Pastor ilahad. Sabi ko, okay yun, mas maganda yung ilahad. Ilahad natin, yung naranasang hirap at pagbabago, nagresulta dito. Kapag tayo ay sinubok ng Lord, may purpose ang Lord. Kala nyo ba aksidente? Yun nangyari sa atin. Kung tinitingin nyo yung mga nangyayari sa buhay natin ay aksidente, mali. Lahat ng nangyari sa atin ay insidente. Soberano ang Diyos Sabi nga ni Jesus, walang ibon na mamamatay, na hindi niya alam. Ayun, ibon lang Alam pa ng Lord. Hindi naman ganun ka-importante yun Pati yung buhok natin bilang ng Lord. Yung mga nahulog, alam ng Lord. Hindi naman importante sa atin nga, hindi na importante yan Yo, Brother Ray?
Magkaubusan na yan eh. Okay lang eh. Pero alam ng Diyos. Alam ng Diyos eh. Ganon tayo dapat mamangha sa kaalaman ng Diyos. Yung insidente ng buhay natin, nagbigay sa atin ng matinding pagluha, pag-iyak, kalungkutan, pagkatakot, at lahat ng mga negatibong mga pangyayari. Alam ng Lord. At kung gagawa tayo ng libro ng buhay natin sa mga yugtong ito, dapat ang title ng book natin eh, Don't Throw Away Your Sorrows and Waste Away Your Tears. Ganun dapat. Ganyan si David kung gagawa siya sa buhay niya. Ang daming malulungkot din nangyari sa buhay niya eh. Si Absalom na kanyang minamahal na anak, nagrebelde, gusto siyang patayin. Tayo naman siguro wala tayong ganyang karanasan. Diba? Pero si David meron. Madami siyang mga pinagdaan ng hirap at sakit. Pero tayo, nawa, lumakas tayo, magtiwala tayo sa Lord na kapag dumadaan tayo sa mga yugtong ito na masakit, mahirap, wala makakaintindi sa atin. Miski nga yung sarili natin, di na natin maintindihan eh. Hirapan na tayo eh. Pero please, don't throw away your sorrows. Don't waste away your tears. Yan yung title ng book mo. Kasi at the end of the day, babalik yung karanasan na yan. And it will have a different story. Pag nakita natin na God is on it pala, party pala yun, insidente pala yun sa ginagawa ng Lord para pagpalain ka. Ang problema ng marami sa atin ngayon, yung broken, hindi tayo broken ba? Matigas ang ulo natin. I say that not to you but also to myself. Masyado kang pasaway, tigas ng ulo mo. Sabi na ng doktor, diabetic ka. Hala ka pa rin sa ice cream. Tapos mananalangin ka sa Lord, Lord, heal me. Ano ba yung lokohan? Diba? Dapat mong panalangin sa Lord, bigyan ka ng disiplina sa katawan mo. Pastor, anemic. Kulang sa tulog yan. Di ba? Minsan, tignan natin yung buhay din natin ngayon, suriin natin. Ako nung sabi ng Lord, diabetic ako. Sabi ng doktor, talagang I find ways na bumaba yung sugar ko. Research, aral sa YouTube University. Yun ang target. Pero minsan, pagka natututo ka, halimbawa, ako, papasalamat ako sa Lord. Kasi dati nag-i-insulin ako eh. Ngayon, hindi na. Diba? Yung pagkakaiba, may nabago. May binago ang Lord. Ganyan si David. Noong nag-deal ang Lord sa kanya, may nabago sa buhay niya. Tinigil siya ang isang bagay na mali sa kanyang buhay at itinanghal niya yung tama sa kanyang buhay. Kung tatawagin ko to yung broken si David sa mata ng Panginoon. Kaya natututo siya. Yan din yung sabi ni Paul eh. Sabi ni Paul sa 2 Corinto 7:10, sapagkat ang kalungkutan ayon sa Diyos ay nagpapabago ng pag-iisip na nagdudulot ng pagbabago sa buhay. Yan sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Salita ng Diyos yan eh. Kaya nga, kapag may mga pinapayagan ng Lord na mga mahihirap, sandali sa ating buhay,
na-stress tayo, hirapan tayo, no? Tandaan natin may tinuturo ang Lord. Yan din sinasabi ni James, no? After the momentary pain and suffering, no? Makita natin na it's for our good. God is looking after us. He wants to bring out the best from us. Kaya lang, ma-maintain dapat natin itong sabi ni David na yung naranasang hirap, ang resulta nito yung magandang pagbabago sa kanyang buhay. Sayang naman kung puros hirap lang, tapos hindi naman tayo natuto. Kakantahan tayo ni Gary B. Hindi na natuto. Diba? Pag kinukorek ka, galit ka ba agad? Tanong lang. Galit ka kagad? Parang kala mo masama ang ginagawa sa'yo nung nanay at tatay mo, kinorek ka. Ba't ka ako korek? Para ka bang si Luis? Kinukorek ulit. Hindi, dapat nakita natin na kailangan natin ng pagbabago. Kahit matanda na tayo, ako lolo na, ang daming pang babaguhin ng Lord sa akin. At patuloy na babago ang Lord. Kaya nga may problema eh. Kaya nga ang daming resulta. Masakit pagsubok. Alam naman ng Lord yan eh. Pero throughout the Bible, makita natin na this is one instrument na ginagawa ng Lord sa buhay natin to effect His purpose, His plan. Si Joseph, naalala niyo si Joseph, nakulong, papunta sa dungeon, kasalanang hindi niya gawa. Pero ang Diyos pala nandito sa likod ng lahat ng ito. Isang araw, from prison, naging prime minister si Joseph. And he fulfilled yung role niya sa world. Baka markado ka lang talaga ng Lord na maging instrumento niya. Kaya hinayaan niya yung mga pagsubok na yan. Please, don't throw away your sorrows and waste away your tears. Yan yung book na susulat mo sa buhay mo. Pero in all that, pasalamat tayo sa Lord. Matuto tayo magpasalamat sa Lord. Sa Psalm 51, dito pinakita kung paano ka-broken si David. Basahin niyo yung Psalm 51. Alam ko na, share ko na rin yan, Psalm 51. Pero makita mo dito yung paano pakumbaba si David sa Diyos nung siya ay nagkasala, nung siya ay sinubok ng Lord. Ang context nito, ito yung nagkonfronta si Samuel sa kanya. Sinabi ni Samuel sa kanya, may isang mayaman at may isang mahirap. Yung mahirap may isang tupa. May bumisita doon sa mayaman. Sabi niya kay David, alam mo ba, paring David, nagkatay, nag-serve ng pagkain yung mayaman. Nagkatay ng tupa. Ang kinatay niyang tupa, hindi yun sa kanya na sobrang dami. Yun doon sa mahirap na isa-isa lang. Galit si David eh. Sabi ni David, yung mga taong kagaya niya, hindi dapat magtagal. Gulat siya nung sabi sa kanya ni Samuel, ikaw yun, David. At nalahad ni Samuel yung ginawa ni David kay Bathsheba. Lagapak si David eh. After that, maraming pagsubok si David. Namatay yung unang anak nila ni Bathsheba. Kinalungkot ni David. Lahat ng yan. Pero, sabi ni David, natuto siya. Tayo, yung mga iniyak natin, may natutunan na ba tayo? O lumabas tayong pareho lang. Wala lang. Pareho lang. Ganito pa rin. Tigas pa rin ang ulo. Astig pa rin. Iba ako eh. Ibig sabihin, hindi pa rin nabali. Wait until sabihin ng Lord sa'yo, wait, there's more. Wait, there's more. Diba? Pero wag na. Let's be broken before God. There's beauty in brokenness.
ang hindi negatibong bagay yung brokenness, kundi ito ay nagbibigay sa atin ng oportunidad, ng tsansa para magbago at mabuo muli. Nagbubukas sa atin to sa pagtanggap sa mas mayamang habag at pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen ba doon? So yung pangalawa na makikita natin ditong ginagawa ni David, yung sabi niya, gusto kong basahin, purihin si Yahweh, siya iyong awitan, inyong bayang hinirang siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Sabi ni David sa kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Okay? Hintayin natin yung dumating yung galak. Wag lang puro hirap. Okay? Kaya ihag natin ang mga naranasang hirap at siguraduhin natin may pagbabago na nagresulta dito. Ayan, para wag nang paulit-ulit. Amen ba doon? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Pangatlo, ihayag ang particular na pinasasalamatan at pinupuri sa Diyos ng may damdamin. Kaya nga si David, writer siya ng maraming psalm. Kasi pag nilagay mo yung nararamdaman mo sa awit, talagang nandito na yung ekspresyon ng emosyon ng damdamin. Diba? Siguro walang songwriter na sumulat na walang kasamang damdamin yung kanyang sinulat. Kaya paglalapit tayo sa Panginoon upang hayag natin yung pasasalamat, hindi lang yung parang autopilot tayo, thank you Lord. Parang kasi yan sabi ni Pastor pasalamat sa Lord. Lord, thank you this morning. Pagising, thank you Lord. Thank you Lord. Ako sabi mo, puro thank you Lord ang na lumalabas sa akin labi, umaga, tanghali, gabi, thank you Lord, thank you Lord. Pero naramdaman mo ba yung pasasalamat mo sa Lord o autopilot ka lang? Si David hindi naman autopilot. Ramdam niya. Yung mga salitang ginagamit niya, magpapatunay na ramdam niya yung pasasalamat niya sa Lord. Hindi ordinaryo to, hindi to, kundi special yung ginagawa niya. Sabi ni David, yung kalungkutan ko, pinalitan mo ng pagalakan. Yung pagluluksa ko, pinalitan mo ng kaligayahan. Ibig sabihin, ramdam niya yung mga sinasabi niya, no? Huwag tayong masyadong believe sa sarili natin pagka nagpapasalamat tayo sa Lord na hindi natin dama sa ating emosyon, sa ating puso. Sabi ni David, hindi ako tatahimik. Pasasalamat na ibibigay ko sa iyo, walang patid. Pero ito yung pasasalamat na talagang udyok ng malalim na pakikipag-niig, pakikipag-relasyon sa Panginoon. Kapakita to na mahal natin ang Diyos. Nagpapakita to na lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. At nagpapakita din to na ang ating pag-asa ay buo. Nagaganda ang buhay. Si Jesus, minsan sabi niya, ang pananampalataya daw natin ay dapat maging kagaya ng isang bata. Be like a child. Hindi childish, childlike. Maging kagaya ng bata. Kasi maganda yun sa Lord pala yun. Childlike faith. Hindi childish. Malayong pagkakaiba. Maging sa ating papuri sa Lord, maganda maging childlike tayo. Yung bang inosente pero talagang ramdam natin na ang Lord ang pinasasalamatan natin. Pwede nga tayong kumanta ng We Bring the Sacrifice of Praise, pero hindi natin ramdam yung kinakanta natin. Wala lang, sumusunod lang. Pwede natin gawin yun. At wala naman nakakaalam niya na ganun tayo. Pero ang Lord, sabi ko nga nakikita yung puso natin. Kaya nga, we perform
Pag Sunday na to, mag-perform tayo. Bawat isa sa atin, performer. Pero ang audience natin, God. Si Lord lang. Di ba? Ang ganda na paglabas natin dito, binasbasan tayo ng Panginoon. Maganda dahil nakatagpo natin ang Lord sa mga panahon ng pagtitipon, paglabas natin, taglay natin yung pagpapala ng Diyos. Kasi sabi ng Lord sa atin, approve. Di ba? Tuwan-tuwa ang Lord sa atin. That God was so delighted in us. Be childlike in our worship and praise to God. Minsan si David nagsayaw sa Panginoon. Nabisit yung asawa niya. Parang nahiya dun sa ginawa ni David. Ano ba naman yan? Ano mal yan? Pinintasan pa si David. Nangyari, hindi siya nagkaanak. Nagalit ang Lord sa kanya. Pero ang Lord, delighted kay David. Tanggap sa Lord. May kwento ako tungkol dito sa pagiging bata. Alala ko nung last week ata, Thursday, si Sen at saka ako mag-grocery. Sabi namin, sige punta tayo diyan na lang tayo sa may Robinsons. Tinext ko si Ana si Paulo, anong oras ka ba dadaanan dyan para at least makita namin si Luis, sumusundo sila sa Robinsons. Magkaroon kami ng fellowship. In other words, dinaanan na kami ni Paulo at sabay-sabay na kami doon pumunta ng Robinsons para sa grocery. Isang bagay na sabi ni Hana sa akin, pa, ingat ka kay Luis. Budol yan. Budol yan. Bagay ako din, sinasabi ko dun sa mga kapatid ni Sen, pamangkin nyo, ingat kayo kay Luis. Budol yan. Mahilig yan pabili ng gamit. Pero nung time na yon, nandun na kami sa Starbucks. Kwentuhan kami ni Luis. Nung umalis yung mama at papa niya, hinatak ni Luis yung kamay ko. Sabi niya, Lolo, halika, samahan mo lang ako. Hindi, alam ko na. Umpisa step 1 to ni Luis. Samahan siya sa... Saan kita sasamahan? Di, sama naman si Lolo. Punta dun sa isang stall. Ando dun yung mga laruan ng mga bata. May titignan lang ako, Lolo. Step 2 to, sabi ko ng budol. Step 2 budol. Sige, titignan lang. Tapos kumuha siya dito. Maganda to, Lolo. Ay, sige lang, nagandahan ka. Tapos kumuha pa ng isa. Tapos nakita niya, ay, hindi to. Pinaltan pa niya ng panibago. Ito, Lolo, maganda. Oo. Ano gagawin natin dyan? Bayaran mo, Lolo. Step 3. Ay, budol nga to. Budol ang dating sa akin. Dito na ako. Tapos in other words, binayaran ko. Pagka hawak-hawak niya, ramdam ko yung tuwa ni Luis ba. Talagang nanginginig siya sa pag-thank you. Tapos nung binayaran na, kinuha niya, talagang nagtutumalon siya sa tuwa. Tapos nauna pa sa akin, pumunta nun, nakita niya si Sen sa Starbucks. Sabi ni Sen, hindi pa siya nagsasalita ng kung ano nangyari. Luis, ba't ang saya-saya mo? Nakakatuwa naman yung saya mo. Tapos pinakita niya ito, Nana, ito yung nabili ko ngayon. Nung bandang huli, habang naglalakad siya, nakita ko yung tuwa. Meron siya. Tinatanong ko yung sarili ko, binudol ba ako ng apo ko? Kaya nang pagharap ko kay Sen, sabi ko, feeling ko hindi ako binudol ni Luis. Kasi mas masaya ako ngayon kaysa kanina na may pera ako eh. Mas masaya ako ngayon kasi nakita ko yung tuwa sa kanya. Alam niyo ba ang Lord, naisip ko ang Lord, ganyan sa atin eh. Lalapit tayo na walang damdamin, walang emosyon. Parang not counted eh. Pero when we worship God, when we love God, with all of our hearts, mind, soul, and strength, God is delighted. And this has been the practice of David for a long, long time. Hindi na bata si David nung sinulat niya yung Psalm 30, but he exhibits his love to God by thanking Him, by loving Him with all of his heart,
mind, soul, and strength. Question to ponder as I conclude. Ano na yung mga bagay na dapat mong pasalamatan sa Panginoon? Ikaw, tayo, let's reflect on this thought. Ano na yung pinasasalamatan mo sa Panginoon ngayon? After 20 years of life, after 25 years of life, after 30 years of life, after 40 years, 50 years, 70 years of life, when you come to think about God and you, what are the things you're thankful of? Ano ba yung mga ginawa ng Lord sa'yo? Baka naman nakalimot ka na. Baka naman madami. Naalala mo lang yung lungkot. How about the good things ginawa ng Lord sa buhay mo? Ang pagtitiwala pa ba sa Lord? Sa yugtong ito, napapalakas o napapawi ang pagtitiwala mo sa Lord ngayon? Dati ba nun, loves na loves mo ang Lord? Siya yung first love mo? Ngayon, baka ang Lord nagtatanong ngayon, you have or have you forgotten your first love? Noon sabi mo, first love mo ang Lord eh. Ngayon, hindi na. Second love mo na siya. Nauna, parang Korean na ngayon ang first love mo. Hindi na si Lord. May ibang love ka na other than God. And it has become the first place in your heart, in your life. Ang God, secondary na lang. Or third na lang. Or fourth na lang. Or fifth na lang. But let me remind you, the first commandment is for us to love God with all of our heart, mind, soul, and strength. That is the first and the greatest commandment. Diba, napanatili natin to, pagtitiwala, pagmamahal sa Lord. Kalimutan mo na ba yung panahon na dapat purihin mo ang Lord? Mas mayabang ka ba ngayon kaysa noon? O dahil na-bless ka ng Lord with so much, ngayon, mas yumabang ka ba o mas naging mapagkumbaba ka? Have you learned much of life's lesson out of the goodness of God when He allowed you to undergo various trials and difficulties? Mas mayaman ba ang pag-asa mo sa Diyos? Lalo na sa panahon na alam natin na palapit ang ating buhay sa Kanya at palapit yung pagbabalik muli ng ating Panginoon. Are you closer to God now more than ever? Si David, sabi ni David sa kanyang pangwakas, I like this. Aawit sa iyo ng papuri, hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid. Andito ba tayo ngayon? Only thanks, only praise the Lord, and we do it with our whole heart, mind, soul, and strength. We pray na ganito tayo. Amen? Yan si David, from a nobody, became as somebody. Tayo, nobody sa mundo, but we can make our marks into this world by loving God, praising Him the right way. Amen? Amen? Hope may natutunan kayo. Let's pray. Thank you, Lord, sa iyong salita. Pagpalain mo kami lalo, Panginoon. Alam namin na ang iyong pagmamahal ay presente maging sa mga sandaling ito. Kaya nga ang dalangin namin dahil sa yaman ng iyong habag at pagmamahal sa amin, nawa ang aming puso ay patuloy sa taos na pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo, Diyos, ang kaluwalhatian,
Sa pangalan mo, ito ang aming panalangin. Lahat tayo magsabi ng Amen.